Ganyo. Ito mga blessing in disguise guys, maganda ito kasi for some of you, maaari kayo nakaka-experience ng mga challenges sa finances nyo, kahirapan, ganyan. Pero mga blessing in disguise ito pag natapos mga kapiksi and mga opportunities, mga bagong opportunity yung nagbubukas sa inyo. So yung mga blessing in disguise, malalaman nyo yan kasi parang feeling nyo problema yung nangyayari sa inyo, 'di ba? Pero nilalagay kayo sa mas mabuting landas. So for example, hello guys, hello Leo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Money Money Come to Me. Ang pamagat ng ating episode for tonight is money reading para ngayong November para sa Leo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng money at saka yung energy ng Leo. So ito yung energy ng money mga kapiksi. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Leo. So, Leo guys, kaya I represent ng Queen of Wands sa ating spread. Combination ng positive and negative energy guys. General reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down na lang mga kapiksi if naka-resonate kayo sa mga messages. Lumabas din yung masculine energy ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Angel number 444 guys, i-check nyo yung ibig sabihin yan, baka may additional na mensahe sa inyo yung inyong mga anghel gabay. For some of you guys, feeling ko meron kayong investment, pinaglagyan ng investment, pero parang gusto nyong hilahin, no? Meron kayong parang nag-uurong sulong kayo mga kapiksi, or baka meron kayong papasukin na investment na parang gusto nyo pero parang ayaw nyo. So parang medyo may pagka-indecisive kayo mga kapiksi. Tapos for some of you naman, parang meron na kayong current na investment na pinaglagyan nyo ng pera, tapos parang nandun kayo sa stage na parang gusto nyong hugutin or i-pull out yung pera, yung investment nyo mga kapiksi for some reason. So, again guys, pagdating sa investment, palagi kong sinasabi na there's always a risk to anything mga kapiksi, especially sa investment. Kaya nga pagdating sa mga ganyang bagay, dapat pinag-aaralan nyo muna yung legitimacy, kung legit talaga or authentic yung mga sinasalihan nyo, yung mga pinaglalagyan nyo ng pera. And if hindi kayo sigurado, ang pinaka-the best na gawin is, kung gusto nyo talaga mag-invest, maglagay muna kayo ng maliit na halaga. No? Yung tipong hindi kayo iiyak pag nawala yung investment nyo. Kasi yung iba, kapag nag-invest sila, very impulsive, no? Parang lahat na ng savings nila, nilalagay nila. Usong-uso yun guys, diba sa mga K-drama, kung nakapanood kayo ng mga fraud, tungkol sa mga fraud na series, yung iba talagang binibenta yung mga bahay nila, ari-arian nila, or yung mga savings nila, kinukuha yung mga deposito nila, tapos ini-invest nila only to find out na na-scam sila. So talaga yung mga buhay nila gumuguho. And it's not a different scenario pagdating sa mga Pinoy. May mga nababasa din ako na gano'n sa mga comment section minsan na nai-scam sila, yung mga savings nila nilalagay nila, even yung mga kamag-anak nila, ganyan, parang ini-invite nila, tas parang lahat sila naglalagay ng pera. So be careful guys, especially pagdating sa mga ganong investment or kahit sang investment. Kung nanonood kayo ng mga news or nakakarinig kayo ng mga balita, diba, even yung mga sikat na celebrities, nagiging biktima sila ng mga frauds. So again guys, high-tech na kasi ngayon, no? So ang dali-dali na lang manloko. So walang mandoloko kung wala magpapaloko mga kapiksi. Kaya pagdating sa mga investment, talaga mag-ingat kayo. So yun yung nakikita natin na scenario sa inyo, na parang gusto nyo pero hindi nyo gusto at the same time. So medyo may pagka-indecisive kayo. So again guys, pag-aralan nyo mabuti para hindi kayo mapahamak. For some of you, yung iba, sa good side naman, nakikita natin na talaga may mga good karma na matatanggap kayo. So bibigyan kayo ng rewards ni universe through your good karma mga kapiksi. Kaya yung iba sa inyo, mararamdaman nyo yung paggaan ng pamumuhay. Yung iba naman sa inyo, nag-o-open naman yung mga other room of opportunities para sa inyo. Okay? So, kapag bumubukas yung pintuan ng oportunidad, magandang sign yun kasi nawawala yung mga blocks nyo, mga kapiksi. Okay? Kasi bumubukas yung pintuan ng oportunidad. So, you just walk through the door, 'di ba?
Wag matakot, but at the same time, maging cautious din. Hindi naman lahat ng investment or opportunities ay tanso, no? Minsan may mga ginto din. Ang importante lang talaga is kailangan may utak, no? Ibig sabihin ng may utak, pinag-aaralan. Hindi mo kailangan maging matalino, kailangan mo lang alamin, no? Kailangan mo lang maging maalam, mga kapiksi. Alright? Kung natatakot, 'di ba, mas mabuti na kumonsulta sa mga eksperto, ganyan, hanggang sa talagang masuri nyong mabuti yung mga pinaglalagay nyo. Ito mga blessing in disguise, guys. Maganda ito kasi for some of you, maaari kayo nakaka-experience ng mga challenges sa finances nyo, kahirapan, ganyan. Pero mga blessing in disguise ito pag natapos, mga kapiksi, and mga opportunities, mga bagong opportunity yung nagbubukas sa inyo. So yung mga blessing in disguise, malalaman nyo yan kasi parang feeling nyo problema yung nangyayari sa inyo, 'di ba? Pero nilalagay kayo sa mas mabuting landas. So for example, ikukwento ko na lang yung nangyari sa akin nung pandemic. Nawalan ako ng trabaho, 2 home-based job. So para siyang problema, 'di ba? Kasi nung time na 'yon, usong-uso yung nagli-lay off yung mga companies kasi nga pandemic. So nawawalan din ng sources yung mga kumpanya, kaya wala silang choice kundi mag-lay off din ng mga empleyado. So isa ako dun sa mga na-lay off, 2 home-based, kasi home-based ako. So 2 trabaho yung kinakareer ko nung during that time, and pareha silang nawala same week lang, mga kapiksi. Yung isa Monday, yung isa Friday. So imagine, 'di ba? Para siyang pagsubok talaga na para kang pinagbagsakan ng langit at lupa. But it's a blessing in disguise for me as well, kasi after nun, nung mawala yung trabaho na yun, nag-focus ako dito sa YouTube hanggang sa napag-grow natin yung channel natin, mga kapiksi, and until now, tuloy-tuloy pa rin siya. So it's a blessing in disguise for me. Inalis ni universe yung mga unwanted or unnecessary na task ko sa buhay para bigyan ng daan, magkaroon ako ng more time dun sa gusto ko and dapat ko na ginagawa. So imagine if hindi ako na-lay off sa trabaho, kung hindi ako natanggal doon, baka wala ako sa YouTube ngayon. So ganun, no? So ganun yung mga blessings in disguise, mga kapiksi. So for some of you, maaring nakaka-experience kayo ng mga ganun na parang nawawala yung mga ibang bagay sa inyo, but sabi ko nga, it's a blessing in disguise kasi ang kasunod doon is ibibigay talaga ni universe yung blessing na para sa inyo, mga kapiksi. So antayin nyo lang and tiyagain nyo lang hanggang sa tuluyan siyang dumating sa buhay nyo, guys. Alright? So comment down below, i-mind nyo na yan, guys. Mind blessings in disguise, mind blessings, mind blessings, ganyan, para talagang dumating sa inyo itong mga blessings na to, mga kapiksi. Alright? So yan ang mensahe para sa iyo, Leo, ngayon sa iyong kaperahan. Tingnan natin itong mga money manifesting techniques na to, mga kapiksi. Shuffle ko muna. Habang sinashuffle ko to, panoorin niyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course kasi para sa'yo talaga yan. And good news, no, meron akong 10% discount, ongoing sale, mga kapiksi, until October 31, so mag-avail na kayo.
Meron din tayong email coaching guys. Manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest. Pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career. Pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So, ito yung message para sa inyo guys. Spend gladly. Keep money flowing toward you. Your supply of money will dry up if you hoard what you have and are reluctant to part with it. Whenever you spend money, do so with a glad heart and knowledge that more money will flow to you to take its place. So, paggagastos kayo mga kapiksi, especially pag sa mga necessities and sa pagtulong sa kapwa or sa pagtulong, let it go naturally. Okay, yung iba kasi it's okay lang na magtipid, pero iba naman yung pagtitipid sa pagdadamot mga kapiksi. Alright? So if kailangan talaga, let's say for example sa mga bills, sa mga pagbili ng pagkain, di ba? Or mga necessities na kailangan nating gastusin sa buhay natin, spend gladly. And ang pinakamagandang affirmations na gusto kong i-share sa inyo is kapag gumastos ako, it will come back to me. Money always comes back to me. Okay? So, wag kayong matakot na maglabas ng pera, and kapag gumastos kayo, just tell yourself na it's coming back to me. Money is always coming back to me. Okay? Para maramdaman nyo na tuwing gumagastos kayo, money is always coming back to you. Okay? So, i-comment nyo yan sa baba mga kapiksi. Money is always coming back to me. Ganyan. Okay, money is always coming to me. Para hindi kayo matakot na gumastos or maglabas ng pera mga kapiksi. Especially when it comes to charity or pagtulong. Kasi yung iba, ang reason nila kung ba't hindi sila tumutulong is because sila mismo wala, no? Paano pa sila tutulong, or kapag may extra sila, tsaka sila tumutulong. And you have to understand na yung pagtulong naman guys, hindi naman yan nasusukat sa pera lang, no? Maraming pamamaraan ng pagtulong sa kapwa. And the more na tumutulong kayo sa kapwa, the more na nagfo-flow yung abundance sa buhay nyo. Kasi yung iba, nag-aantay na manalo sa loto, ganyan, para makatulong sa kapwa, di ba? And nagets ko yun, naintindihan ko yun, okay lang yung may ganun kayong klaseng intentions. Pero wag niyo nang antayin na manalo kayo sa loto para tumulong kayo sa kapwa, di ba? Hindi naman kailangan na grande yung pagtulong nyo. Ang importante is how you do it, no? Or yung pagtulong mismo sa kapwa. And the more na ginagawa nyo yan mga kapiksi, the more na babalik sa yung blessings kahit hindi pa kayo nananalo sa loto. Okay? So, yeah, just take it into consideration mga kapiksi. Kung ayaw nyo magbigay sa kapwa nyo, mag-tithing na lang kayo. Yung iba kasi ayaw nila nung, let's say for example, na mamalimos, ganyan. Ayaw nila nang nagbibigay sa ganon. And there are a lot of reasons behind that. Kasi yung iba, sinasabi nila na baka ginagastos pang kung saan-saan, ganyan. And that's fine, okay lang yun. Pero kung ayaw nyo, pwede yung tithing sa simbahan, di ba? Yung pag-aabuloy, pagbibigay ng donasyon sa simbahan. At least alam nyo na sa simbahan siya napupunta. Tithing is one of the best ways to give mga kapiksi. Alright? So, yeah. And the more you share mga kapiksi, the more blessings will come to you. Will come back to you. Okay? Alright. So, comment down below, Leo, if naintindihan nyo yung message na yan, and if naka-resonate kayo dito, yung mga pinapamind ko sa inyo, at saka yung sinabi ko sa inyo kanina na money is always coming back to me, no? Palagi nyo siyang sabihin, and i-comment nyo na rin siya sa baba, mga kapiksi. Alright? So, ito yung ating 2024 kapalaran, mga kapiksi. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.